Mainit naman ang panahon, no? At kamakailan lang sa probinsya, may nabalita hong may eskwelahan na nag-drill, no? At may estudyanteng na-stroke o na-heat stroke, no? At ilang mga estudyante pang sinugod sa hospital dahil sa init ng panahon natin. Talagang iba na ang tindi ng init natin ngayon, no? At mapapansin mo yung alas 5 ngayon, para pang alauna, alas 2. Ang init talaga. So, kailangan yung mga may sakit, yung mga health compromise, magbaon kayo parati ng tubig para hindi kayo ma-dehydrate. O payong, mga ganyan. O yung gamot ninyo, huwag yung kalimutan. Sobra talaga guys, sobrang init. Pati ako talagang manghihina sa init. Sa isang araw siguro, nakailang baso tubig ako. No? Kahit ilang galong tubig na siguro nainom ko eh. Dilaw na dilaw pa rin yung ihi ko. Grabe talaga. Yung dehydration ba? Yan ang sign of dehydration. Yung dilaw na dilaw yung ihi mo. No? Kailangan talaga guys, malamig na tubig. Tapos, damihan nyo ng inom. No? At kumakailan na yung sa UP Diliman. Sa sobrang init ng panahon, may nagkagulo yung mga estudyante dahil lang sa pinalitan yung kanilang head nila sa colleges. No? Talagang sisira yung pinto. No? Talagang iba na ang ngayon. Sa loob mismo ng campus, pilit lang sirain yung opisina ng head of yung parang dean of college. Kasi gusto lang ibalik yung dati nilang head ng college nila. Maganda yung accomplishments. No, hindi naman natin alam yung yung issue nila, no. Pero makikita ko natin sa video, guys, no, sa mindset natin na pag UP, yun ang underground ng mga recruitment ng mga makabayan. Halos hindi nila makontrol. No? So, mas maganda siguro higpitan. No? Hindi mo natin alam dyan sa UP Diliman kasi maraming UP. No? Pero yun lang sa akin, no? Pag sinabing UP, nandyan yung mga underground recruitment ng mga makabayan. Tuloy pa rin yung conflict, no, sa Russia at sa Ukraine. No? Parang patindi ang tensyon nila doon. No? At talagang marami nang naapektuhan eh. Pagdating ko sa inflation, hindi ho mangyari na hindi makialam ang Amerika rito. Alam mo naman ang Amerika pagdating sa may mga conflict ng mga bansa, no? Lalo na yung mga katabi, no? May mga tensyon nakatabing bansa, masyado silang nagme-medal. Kasi lahat tayo dito apektado eh. No? Ilang ilang buwan na yung nila, tensyon nila. Yung inflation rate natin sa buong mundo, lalong pataas ng pataas. So, mahirap po yung ganito parati yung tensyon na to. Kasi yung natin ngayon, yung presidente ng Amerika ngayon, talagang mahina pagdating sa pagkikipag sunduin yung dalawang bansa. No? Di tulad ni Trump, medyo may boses pa yun. Lalo na yung si Bush. Ngayon, yung bagong presidente nila ngayon, wala, mahina talaga eh. No? So ngayon, ito si Trump, talagang tatakbo ulit sa susunod na eleksyon. Talagang gusto niyang palitan, no? Yung panungkulan ni Biden ngayon. Di tulad ni Trump dati, ito si Zelensky, pinayuhan pa ni Trump to na makipagsundo ka na sa sa kapitbahay mo. No? Para hindi darating yung mga conflict ninyo.
Porque si Biden, di ba? Bigay hilig na si Zelensky. Kayang-kaya na. Yan tanong yun Russia ang kalaban ng Ukraine. Hindi. Kasi akala kasi ng mga karamihan, yung gera ng Russia at Ukraine, aabot ho rito. Hindi ho, malayo. Apektado lang ho tayo sa ekonomiya, sa inflation natin, no? Kasi pataas ng pataas, no? Di naman natin masabi na ito dalawang bansa nag-usap-usap para magkaroon ng economic sabotage. Para tataas yung hindi naman sila ganyan, no? Kasi sila, apektado rin sila. Damay-damay din lahat. Hindi naman tulad sa Pilipinas, game fixing, ilaglag yung ilaglag yung laro, no? Laglagan Pre, laglag mo na pre, para naano tayo dyan, no? Naalala mo yung game fixing dati, I-involve ng mga PBA player, tumakbo pa na pagkasenador ng loko. Lang yan, ayan. Unti-unti na sinibak ng mga Villar family, yung mga artista, no? Nandyan sa all TV station o channel na yan. Personally, hindi ko alam yung all TV station o channel na yan. Kasi hindi na ako halos nanonood, no? Diyan na lang ako sa internet at hindi naman ako fanatic ng mga wawi-wawi na yan. Ayun lang, ba't natin tinalakay itong tungkol sa all TV na to, no? Ito si Willie Revillame, nagkaalitan sa dati niyang mga kaibigan, sa press people, lalo na ito si Nanay Christie, no? Na nagkasagutan sila. At yun na nga, no? Ako hindi ko naman masisi ito si Willie Revillame kasi marami dito natulungan. Siyempre, pag nandyan ka sa mundo ng showbiz, iba na yung galawan na nandyan, no? Kalaki po nito, no? Nung wala ng mga celebrity na nandito sa All TV, dahil nga balita kakaumpisa pa lang ng pagbukas ng channel na to, nalugi daw, no? Nalugi daw ng 1 bilyon di umano, no? Matindi yung pagkalugi nito, kaya pinagtatanggal na yung mga nandyan. So, ba't natin ito natalakay, no? Dahil sa yung mga kakampings o mga dilawan, nag-celebrate po sila sa paglugi ng station na to, no? Dahil nga binoykot daw nila, no, yung mga negosyo ng mga bilyar. Kasi yung mga artistang kinuha ni Villar mga BBM supporters, no? Sila Gonzaga, lalo na ito si Wawi Wawi o si Willie Revillame. Como itong All TV, ginamit niya yung frequency ng ABS-CBN, ang deklarasyon ng mga kakamping o dilawan, kinarma yung All TV. Kaya nanawagan sila ulit na i-boycott yung mga negosyo ng mga pamilya Villar. Walang tumugon sa kanilang panawagan.